Tanggal ka na sa trabaho. Nagulat ako nang marinig ko yun. Sabi niya, ano ba kasing pinagkagawa mo, Liam? Wala ka man lang bang sasabihin? Sayang ka, Liam. Maayos ka namang magtrabaho dati. Bakit bigla kang nagkaganito? May problema ka ba? Wala po. Pasensya na po kayo sa naging performance ko, ma'am. Narinig ko bumukas yung pinto at nakita kong lumabas dun si Liam. Kinuha niya na yung mga gamit niya sa desk niya at tumalis na. Parang may kung anong mabigat na dumagan sa dibdib ko. Gusto ko siyang tawagin. Gusto ko siyang pigilan pero alam ko sa sarili ko na wala na akong magagawa. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko nakikita si Liam sa kondo niya. Hindi ko siya nakikitang lumalabas mula sa unit niya. Gusto ko siyang kamustahin kung ayos lang ba siya pero sa ngayon, hindi na lang muna. Hayaan ko muna siyang mapag-isa. Baka pag-isip-isip baka kasi yun yung kailangan niya. Sumunod na araw, nakaupo ko sa tapat ng monitor ko. Pilit na binabasa ang mga reports pero parang lutang pa din ang isip ko. Dumaan ako kung saan nakapwesto si Liam. May bago na palang agent na nakaupo dun. Ma'am, ito na po yung productivity reports para sa shift na to. Maayos naman po ang lahat. Wala nang major errors. Good. Mabuti naman kung ganun. Pumunta ako ng pantry. At nasaktuhan na nandun yung lalaking tumabi sa akin noon sa bus. Hey, Ma'am Maria. Long time no see. Hindi ako nagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. May asawa na to, di ba? Bigla ako nandiri. Di talaga maiwasan yung ganitong tao, no? May asawa na lumalandi pa. Bakit ka ganyan makatingin? Akala ko pa naman na miss mo ako simula nung huli tayo magkatabi sa bus. Alam ba ng asawa mo na nang babastos ka dito sa trabaho? Huwag mo antayin malaman niya mga katarantaduhan mo bago ka magbago. Grabe ka naman, Ma'am Maria. Binibiro ka lang eh. Tsaka, tingin mo ba pag nagsumbong ka dun sa kanya, maniniwala sa'yo yun? Mas kilala ko ng asawa ko kaysa sa'yo. Baka isipin lang niya, ikaw to naghahabol sa akin. Talaga? Kahit iparinig ko sa asawa mo to? Nilabas ko yung phone ko sa bulsa ko. Di niya alam na kanina pa nagre-record yun. Plinay ko yung para marinig niya yung mga pinagsasabi niya. Nagbibiro lang naman ako, ma'am. Joke lang naman yun. Binibiro lang kita para mabawasan yung stress niya dito. Ako di nagbibiro. Tingin mo ba nakakatawa yung mga sinabi mo? Huwag kang feeling close dito. Ay, pasensya na po talaga kung nabastusan kayo. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Kapal ang mukha niya. Akala niya lahat ng babae dito makukuha niya. Kinagabihan, habang pauwi ako, nakita ko yung ex ni Liam. Kasama yung lalaki ng bastos lang sa akin kanina. Nagulat ako nang bigla siyang hawakan sa bewang. Pero gustong gusto din naman niya. Lo, ano pa siya na may asawa yung kalandian niya? Ito na ba yung pinalit niya kay Liam? Grabe, downgrade ah. Madalas nakikita ko yung Alyssa kasama yung lalaking manyakis dito sa trabaho namin. Tuwing gabi nakikita ko silang magkasama. Di ko alam kung alam na ni Liam yung tungkol sa ex niya. Wala na kasi akong balita sa kanya eh. Hindi ko na din siya matimingan sa kondo niya. Di ko nga alam kung nandyan pa siya o wala na eh. Nandito ako ngayon sa hallway para magtapon lang sana ng basura. Pero paglabas ko ng unit, sakto naman bumukas yung pinto ng unit ni Liam. Gulo-gulo yung buhok niya. Medyo nangingitim din yung ilalim ng mata niya. Tapos namamaga. Liam, kumusta ka? Ayos lang. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan itsura mo? Natutulog ka pa ba? Hindi masyado. Marami lang iniisip. Tungkol ba to sa ex mo? Hindi. Tungkol saan? Wala. Magtapon ka na ng basura mo. May pupuntahan pa ako. Taga Liam. Kung kailangan mo nang makakausap o masasabihan, nandito ako, pwede mo akong katuhin.
Ayos lang sa akin. Salamat, pero kaya ko na to. Wala na lang ako magawa nung umalis siya. Kinabukasan, pauwi na ako ng kondo nang makasalubong ko ulit si Liam. Ganun pa din yung suot niya, walang bago. Liam, Bakit? gusto mo magkape? Tara, libre ko na. Hindi. Matutulog na ako. Kain na lang tayo sa labas. Hindi na, Arya. Sige na please. Naghahanap din kasi ako ng mga kausap tsaka makakakwentuhan. Ano naman pag-uusapan natin? Basta. Tara na kasi. Diyan lang sa tapat may kainan. Tahimik lang siya hanggang sa makarating kami sa lugar. Nag-order kami kaya inaantay na lang namin yung pagkain namin. Musta ka na? Ayos lang. Di kita madalas makita dyan Di ka ba lumalabas? Hindi. Wala naman akong trabaho para lumabas. Pwede ka namang kumatok sa unit ko. Pwede mo ako kausapin. Teka, may binabalak ka ba? Anong binabalak? Bakit? Parang ang bait mo sa akin. Hindi tulad nung nasa office tayo. Kasi wala naman tayo sa office kaya wala namang reason para sungitan kita ngayon. So, bakit mo ako dinala dito? Anong kailangan mo? Para lang kamustahin ka. Okay lang ako. Ngayong nalaman mo okay na ako, ano na ngayon? Hindi ka mukhang okay. Mas mahihirapan ka kung sasarilihin mo yung problema mo. Bakit? May magagawa ka ba sa problema ko? Wala. Pero pwede mo naman akong takbuhan ng problema mo. Ba't mo naman sinasabi yan? Siguro, maasa ka pa din naliligawan kita. Uy, hindi. Kalimutan mo na yun. Hindi ko naman balak yun. Ano? Kinukuha mo ba loob ko para bumalik sa'yo? Hindi, Liam. Wala akong balak. Sige, naamin ko na nung una, umasa ako. Di ko naman kasi alam na may girlfriend ka. Pero nung nalaman ko, binitawan ko na yung pangako mo. Kinalimutan ko na yun. Ngayon, kaya ako nandito para tulungan ka. Tulungan saan? Maka-move on sa ex mo. Anong sinasabi mo? Ako na lang maging girlfriend mo.